Magandang araw po sa inyo. Ako po si Angelo, taga Samar. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang totoong pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin maaalis sa isip ko. Kwento po ito tungkol sa lolo ko na akala ng lahat ay isa lang lasenggo. Pero sa bandang huli ay nalaman namin ang lihim niya. Nangyari po ito taong 1973 sa isang liblib na baryo sa aming lugar. Doon nakatira si Lolo Ramon, isang matandang lalaki na halos araw-araw ay makikita mong may hawak na bote ng alak sa may bangketa ng maliit na sari-sari store sa baryo. Madalas siyang pagtawanan ng mga kapitbahay dahil lasenggo raw siya at walang silbi. Pero sa kabila ng lahat ng yon, may kakaibang takot at respeto pa rin ang ilang mga matatanda sa kanya, na para bang may alam sila tungkol kay Lolo Ramon na hindi namin naiintindihan. "Nay, bakit ba lagi na lang lasing si Lolo Ramon?" tanong ko minsan kay Mama habang nagluluto siya sa kusina. Napabuntong hininga si Mama bago sumagot. "Anak, hayaan mo na lang siya. May pinagdadaanan ng tatay ko na hindi natin alam. Basta iwasan mo lang siya kapag lasing. Baka makasakit." Ganun lagi ang sagot ng mama ko. Kaya lumaki akong may distansya kay Lolo. Pero may dalawang pinsan ako na madalas din sa bahay ni Lolo, sina Marco at Jenny. Si Marco ay halos kasing edad ko, habang si Jenny naman ay 2 taon ang tanda sa amin. Madalas kaming maglaro malapit sa bakuran ni Lolo, kahit na lagi kaming pinapagalitan kapag nahuhuli niya kami. Si Lolo Ramon ay nakatirang mag-isa sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Nasa gilid iyon ng kakahuyan kung saan madalas sinasabi ng matatanda na may gumagalang mga kakaibang nilalang tuwing gabi. Hindi namin iyon gaano pinapansin noon kasi para sa amin mga bata, normal na lang na makarinig ng kwento tungkol sa engkanto at aswang. Isang gabi, bandang 10:00, nagising ako dahil sa ingay ng mga aso. Tahol sila ng tahol sa may kakahuyan. Dinig na dinig ko iyon kahit nasa labas ako ng bahay. Nilingon ko si Mama pero tulog na tulog siya. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. Doon ko nakita si Lolo Ramon nakaupo sa harap ng kanyang bahay. May hawak na bote ng alak at nakatitig sa madilim na bahagi ng gubat. "Putragis kaya, lumapit lang kaya." Bulong niya na narinig ko kahit malayo. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung sino ang tinutukoy niya. Pero nang bumangon ako para tanungin si Mama, bigla na lang tumahimik ang mga aso. At nang muling sumilip ako, wala na si Lolo sa harap ng bahay. Kinabukasan, ikinuwento ko iyon kina Marco at Jenny. "Seryoso ka?" "Oo, narinig ko mismo parang may inaabangan siya sa gubat." Sagot ko naman. Baka naman lasing lang si Lolo. Alam mo naman yun, laging may sinasabi kapag bangengin na." Hindi ako kumbinsido, pero mula noon, laging mapanuri na ako sa kilos ni Lolo. At habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napapansin ang mga kakaibang bagay. Minsan dumating ang isang umaga na may natagpo ang patay na manok sa bakuran ng kapitbahay. Wala itong dugo at parang hinigop ang laman loob. Kinilabutan ang lahat dahil tipikal iyon na sinyalis ng pag-atake ng aswang. "Diyos ko, baka may aswang na naman dito!" sigaw ng kapitbahay. Doon nagsimula ang usapan sa baryo, pero ang mas kinagulat ko ay ang marinig ko nga may nagsabi, "Baka si Ramon yun. Lagi namang gising pag 10 oras ng gabi." Nagkatingin ng kaming magpipinsan. Hindi namin alam kung matatakot kami o pagtatanggol namin si Lolo. Isang hapon, nagpunta si Tia Elena, kapatid ng Mama, sa bahay. Akala ko'y simpleng kwentuhan lang, pero narinig ko silang nagbubulungan. "Elena, hindi ko na alam ang gagawin sa tatay. Natatakot ako na baka isang araw malaman ng mga bata ang totoo." Sabi ni Mama. "Wala tayong magagawa. Yan ang sumpa na dala niya mula pa noon." Sagot ni Tia Elena. Nanlamig ako sa narinig ko.
Ano ang tinutukoy nila? Anong sumpa? Dumating ang gabi ng pista sa baryo. Maraming tao, may sayawan, may kantahan. Pero habang abala ang lahat, napansin ko na wala si Lolo. Hindi siya dumating kahit pa may libreng alak. Kaya nagpasya kaming magpipinsan na puntahan siya sa bahay. Pagdating namin doon, sarado ang lahat ng bintana at pinto. Tahimik pero mula sa loob may naririnig kaming kakaibang ingay. Parang pag-ungol at kaluskos ng kung anong mabigat. "Kuya, huwag na tayong pumasok," sabi ni Johnny na nanginginig. "Sandali lang, tignan muna natin," sagot ko sabay tulak ng pinto. Pagbukas namin, tumambad ang isang eksenang hindi ko malilimutan. Si Lolo Ramon, nakayuko, nanginginig ang buong katawan. Namumula ang mga mata niya, mahaba ang mga kuko, at kitang-kita ko ang pag-usli ng kanyang pangil. "Lolo?" Mahina kong tawag. Bigla siyang napalingon sa amin. Umalis kayo rito! Sigaw ni Lolo Ramon, sabay hampas ng mesa na muntik nang tumama sa amin. Doon nagsimula ang tunay na takot. Hindi na namin alam kung tatakbo ba kami o iintindihin siya. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi pala basta lasenggo si Lolo. Isa siyang nilalang na matagal na niyang pilit itinatago. Halos sabay-sabay kaming napatras ni na Marco at Jenny nang sumigaw si Lolo. Nanginginig ang tuhod namin habang nagkakanda hulog-hulog sa pagbaba ng hagdan. Bilisan ninyo! Hindi na kami lumingon pa. Tumakbo kami papunta sa gitna ng baryo kung saan naroon ang kasayahan ng pista. Nanginginig pa rin ang katawan namin habang nakihalo sa mga tao. Pero hindi namin mawari kung sasabihin ba agad namin ang nakita o mananahimik lang. Angelo, nakita mo rin ba? Hindi ako nagkakamali. Oo, si Lolo parang aswang. Kinabukasan, kumalat ang usap-usapan. Ayon sa mga kapitbahay, may ilang kabataan raw ang nakakita kay Lolo na nag-iba ang anyo. Lalong dumami ang haka-haka. May nagsasabing aswang, may nagsasabing mambabarang, may nagsasabing engkanto. Doon na nagsalita si Tia Elena sa harap ng mga kamag-anak. "Tama ng pagtatago natin. Totoo, may sumpa ang tatay natin noon pa. Bago pa kami ipinanganak, nakagat siya ng isang aswang sa gubat. Akala namin mamamatay siya, pero nakaligtas. Ang kapalit lang, dinala niya ang sumpa hanggang pagtanda." Nanahimik ang lahat. Doon ko lang naunawaan kung bakit lagi may bote ng alak si Lolo. Hindi pala para maglasing. Ginagamit niya pala iyon para supilin ang kanyang pagkagutom sa laman at dugo. Kinagabihan, kinausap ko si Mama. "Nay, ibig sabihin kaya pala lasenggo si Lolo para hindi siya mag-aswang?" Tanong ko. Tumango siya, baka sa mukha ang lungkot. "Anak, oo. Kung hindi siya iinom, baka hindi niya makontrol ang sarili niya. Ang alak ang nagsisilbing pampatay gutom sa kanya. Kaya nga kahit nakakaawa siya, wala tayong magagawa kundi hayaang mag-isa. Mas delikado kung palagi siyang kasama ng tao." Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatakot. Lumipas ang 2 linggo, halos walang gustong lumapit sa bahay ni Lolo. Pero isang gabi, may narinig kami sigawan mula sa kabilang dulo ng baryo. May dinukot daw na bata. Agad kaming kinilabutan dahil ang direksyon ng pagkawala ay papunta mismo sa kakahuyan kung saan malapit ang bahay ni Lolo. Hindi kaya si Lolo yon?" Bulong ni Jenny habang umiiyak. Nagpasya kaming tatlong magpipinsan na puntahan siya. Kahit anong mangyari, humawak ako ng lampara. Si Marco naman may dalang itak at si Jenny ay nagbitbit ng rosaryo. Pagdating namin, nakita namin nakaupo si Lolo sa harap ng bahay. Duguan ng damit at nanginginig. Sa tabi niya ay isang batang umiiyak pero buhay. Anong ginagawa niyo rito? Sabi ni Lolo. "Lolo, ikaw ba ang kumuha sa kanya?" Tanong ko ng diretso. Umiling siya ng mariin. Niligtas ko siya. May tunay na aswang na nagtatago sa gubat. Akala niyo ba ako ang salarin?
Hindi ako. Hanggat kaya kong pigilan ng sumpa, hindi ko hahayaang maging katulad nila. Pagkasabi niya noon, biglang may kalabog mula sa likod ng bahay. Lahat kami napalingon. Mula sa ilalim ng kakahuyan, may humahangos na nilalang. Mahaba ang kuko at pulang-pula ang mga mata. Tarantado ka! Heto ka na naman! Sigaw ni Lolo, sabay hawak ng kanyang itak na nakasabit sa gilid ng pinto. Doon namin unang nakita kung papaano lumaban si Lolo. Kahit matanda, mabilis ang galaw niya. Para siyang sanay na sanay sa pakikipagsagupa. Nagtatatakbo kami papasok sa loob ng bahay. Habang sa labas, ay naglalaban si Lolo at ang aswang. "Angelo, isara mo ang pinto!" Utos ni Jenny na halos mabasag ang boses sa kaba. Isinara ko yun at mula sa loob naririnig namin ang mga sigaw at kalabog ng kanilang labanan. Hanggang sa tuluyang nanahimik ang paligid. Pagbukas namin ng pinto, nakita namin si Lolo Ramon, sugatan pero nakatayo. Sa tabi niya nakahandusay ang isang nilalang na ngayon ay pabalik na ang anyong tao. Isa pala itong kapitbahay na matagal nang nawawala tuwing gabi. Si Magcardo. Hindi lahat ng aswang ay pinipili ang sumpa. Ang iba, minamana lang. Kagaya ko. Pero ako, pinili kong lumaban. Kinabukasan kumalat ang balita. Hindi nalingid sa lahat ang nangyari kina Lolo at Magcardo. Ang mga tao sa baryo, imbis na magpasalamat kay Lolo, mas lalo siyang kinatakutan. Kung si Cardo ang aswang, baka marami pa dito. Bulong ng isang matanda. At si Ramon, hindi ba't isa rin siyang may sumpa? Paano kung sa susunod tayo ang tatakihin niya? Narinig ko mismo ang mga usapan na habang nasa tindahan ako. Nakayuko lang ako. Ramdam ang bigat ng mga mata nila na tila pati ako ay pinagdududahan dahil apo ako ni Lolo. Pag uwi ko, nadatnan ko sina Mama at Tia Elena na nag-aaway. "Elena, hindi naligtas si tatay dito. Baka patayin siya ng mga tao." Saan mo naman siya balak dalhin ha? Saan mo siya itatago? Kahit saan uusigin siya dahil sa dala niyang sumpa. Sagot ni Tia. Gabi na nang makausap ko si Lolo. Nakaupo siya sa balkonahe ng kanyang bahay. Hawak na naman ang bote ng gin. "Lolo?" Ano yun, Angelo? "Kung niligtas mo yung bata, bakit sila natatakot pa rin sa'yo?" Ganun talaga, apo. Mas madaling matakot kaysa umunawa. Akala nila pare-pareho kaming mga halimaw. Ang totoo, ako ang bantayan nila. Habang nandito ako, wala silang dapat ikatakot. Naramdaman kong totoo ang sinasabi niya, pero hindi ko mapigilan ang tanong sa aking isip. Hanggang kailan niya kayang labanan ang sumpa? Makalipas ang ilang araw, dumating si Mang Ruben, isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Ramon, hindi mo na kayang mag-isa. May grupo ng mga aswang na nakapaligid dito. Ang napatay mong si Cardo ay isa lang sa kanila. Kung hindi natin sila pipigilan, mauubos ang buong baryo. Nagkatingin ang kaming magpipinsan. Doon ko lang tuluyang naunawaan. Hindi lang pala simpleng lihim ang tinatago ni Lolo. Isa siyang bantay laban sa mga nilalang na matagal nang nagpapanggap na tao sa aming paligid. Dumating ang gabi ng pinakamasahol sa karanasan. Bandang hating gabi, muling tumahol ang mga aso. Isa-isang nagsigawan ang mga tao sa baryo. May mga kumakatok sa bintana. May mga umaatungal sa bubong. Mga aswang! Sinugod nila ang baryo! Sigaw ng isang lalaki. Kumaripas kami ng takbo papunta sa bahay ni Lolo. Doon nakita naming handa na siya. Nagdala siya ng itak at bote ng alak. Dito kayo sa loob. Ako na ang bahala. Sigaw ni Lolo habang pumupesto sa labas ng bahay. Kitang-kita namin mula sa bintana ang mga nilalang na dumarating. Papapayat, mahaba ang kuko at mga matang nagliliwanag sa dilim. Isa-isa silang sumugod kay Lolo. Mga demonyo kayong lahat! Hanggang dito na lang kayo! Sigaw ni Lolo habang mabilis ang galaw. Tinaga ang bawat aswang na lumalapit.
Sa loob ng bahay, halos mabingi kami sa mga kalabog at sigaw ng mga nilalang. Hawak-hawak ni Marco ang itak, handang sumugod kung sakaling makapasok sila. Si Jenny naman umiiyak habang mahigpit ang kapit sa rosaryo. Ako nanginginig pero pinipilit kong hindi tumakbo. Maya-maya, narinig namin na sumigaw si Mang Ruben sa may labas. Ramon, sa kanan mo! Pagdungaw ko nakita kong tinulungan ng albularyo si Lolo gamit ang usok ng insenso at mga latigo na gawa sa yantok. Nang sumikat ang araw, tumambad sa amin ang mga bangkay ng mga nilalang na bumalik sa anyong tao. May ilan kaming nakilala, mga kapitbahay na akala namin ay ordinaryo lang. Pagod na pagod si Lolo, sugatan ang buong katawan pero nakatayo pa rin. Lumapit siya sa amin. Nakita nyo na po, hindi lahat ng halimaw nasa anyo ng hayop. Minsan sila ang mga taong nakakasalamuhan nyo araw-araw. Akala namin tapos na ang lahat, pero bandang hapon dumating ang ilang taga-baryo mula sa karatig lugar. May dala silang balita. At ang sabi nila, hindi lang dito sa amin ang may aswang. Natahimik kami. Doon ko napagtanto, hindi pa tapos ang bangungot. At si Lolo Ramon, kahit sugatan at lasenggo, sa tingin ng lahat, siya lang ang tanging depensa namin laban sa mas malaking panganib. Makalipas ang 2 araw, dumating si Kapitan Rogelio sa bahay namin. Namumutla siya at pawis na pawis. Halatang galing pa sa malayong lakad. Ramon, may nakita ang mga tauhan ko sa may ilog. Ilang bangkay ng baka at kambing ang natagpuan. Pare-parehong walang laman loob. At may nagsabi rin, may malalaking anino na dumadaan kapag gabi. Napatigil si Lolo. Nakatitig sa sahig habang hawak ang bote ng alak. Hindi sila titigil hanggat hindi nila ako natatanggal dito. Mahinang sagot niya. Habang nag-uusap ang mga matatanda, nagtipon kaming 3. Ako, si Marco at si Jenny. Sa gilid ng bakuran. Kung totoo nga may pinuno ang mga aswang, paano kung mas malakas siya kaysa kay Lolo? Hindi pwedeng si Lolo lang ang lalaban. Kailangan natin siyang tulungan. Tahimik lang ako pero sa loob-loob ko, alam kong totoo ang sinasabi ni Marco. Kahit takot kami, hindi pwedeng si Lolo lang ang magsakripisyo. Kinagabihan, habang nakabantay ang lahat, narinig namin ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Dumaan ang malamig na hangin at sabay biglang pagtahol ng mga aso. Mula sa gitna ng kakahuyan, may unti-unting lumabas na nilalang. Matangkad, butot balat, mahaba ang buhok at may mahabang kuko na tila mga punyala. Walang duda, mukhang siya ang pinuno. Bulong ni Mang Ruben habang nanginginig. Tumawa ang nilalang, malalim at nakakayanig ng laman. Ramon, matagal na kitang hinahanap. Akala mo ba matatakasan mo ang sumpa? Sumama ka na sa amin at wala nang masasaktan. Dahan-dahang tumayo si Lolo. Iniwan ang bote ng alak at kinuha ang matandang itak. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako kakain ng dugo ng tao. Habang may hininga ako, hindi ninyo masasakop ang baryong ito. Nag-iba ang mukha ng nilalang, naging mas mabangis at humakbang papalapit. Kung ganon, mamamatay ka kasama nila. Mabilis ang galaw ng nilalang. Halos hindi makita ng mata. Pero sinalubong siya agad ni Lolo gamit ang itak. Nagbanggaan ang mga kuko at bakal at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong paligid. Angelo, Marco, Jenny, sa loob kayo! Sigaw ni Mama. Pero hindi na kami nakagalaw. Kitang-kita namin kung papaano halos mabali ang katawan ni Lolo sa bawat hampas ng halimaw. Si Mang Ruben naman ay nagsusulog ng insenso at bumibigkas ng dasal, pero tila hindi tinatablan ang aswang. Huwag tayong tumakbo. Kung iiwan natin si Lolo, mamamatay siya. Pero paano tayo makakatulong? Sagot naman ni Jenny. Halimaw yun. Dagdag pa niya. Napatingin ako sa rosaryong hawak niya. Jenny, ipahawak mo kay Lolo yung rosaryo. Kahit papaano,
Baka makalaban siya. Kahit may dugong aswang siya, mabuti naman ang puso niya. Agad namin nilapitan si Lolo sa gitna ng laban. Inabot ni Jenny ang rosaryo. Sa sandaling yon, parang biglang lumakas si Lolo. Tumalim ang kanyang tingin at buong lakas niyang itinarak ang itak sa balikat ng nilalang. Napasigaw ng malakas ang pinuno ng mga aswang. Umatras siya, galit na galit at nanginginig. Hindi pa ito tapos, Ramon. Babalikan ko kayo. At sa isang iglap, naglaho siya sa dilim ng kakahuyan. Naiwan si Lolo na hingal, sugatan at halos bumagsak. Lumapit kaming tatlo agad sa kanya. Lolo, ayos ka lang ba? Ngumiti siya kahit punong-puno ng dugo ang bibig. Hindi pa tapos to, mga apo. Babalik sila. Pero habang nandito ako, walang makakahipo sa inyo. Kinabukasan, pinatawag ni Kapitan Rogelio ang lahat ng taga-baryo sa covered court. Halos kumpleto ang lahat, kahit takot ang ilan. Mga kababayan, nakita nyo na ang nangyari kagabi. Hindi ito kwento ng matatanda. Totoo ang mga aswang at may pinuno silang may mas malakas kaysa sa lahat. Nag-ingay ang mga tao. May mga umiyak, may mga nag-aaway. Bakit hindi na lang natin palayasin si Ramon? Siya ang dahilan kung bakit tayo ginugulo. Sigaw ng isang matandang lalaki. Kung hindi dahil sa kanya, baka ubos na tayo kagabi. Tahimik si Lolo sa gilid. Nakaupo at parang hindi pinapansin ang mga sinasabi ng mga tao. Pero alam kong nararamdaman niya ang bigat ng paninisi at takot ng mga kapitbahay. Maya-maya lumapit si Ruben o si Mang Ruben sa gitna at nagsalita. Kung gusto natin mabuhay, kailangan natin maganda. Hindi lang si Ramon ang lalaban, tayong lahat. Magtanim tayo ng bawang at luya sa paligid ng baryo. Gumawa ng krus sa bawat bahay. At higit sa lahat, kailangan natin ng bantay gabi-gabi. Paano kung bumalik yung pinuno? Hindi natin siya kaya. Sigaw ng isa. Hindi siya kayang tapatan ng tao. Pero may mga oras tayo. Habang hindi pa siya bumabalik, palalakasin natin si Ramon. Siya lang ang may kakayahang lumaban sa kanya. Simula noon, araw-araw ay may ritual si Lolo kasama si Mang Ruben. Pinapainom siya ng mga halamang gamot, pinapahiran ng langis at pinaikot-ikot sa apoy ng insenso. Madalas ding hawak ni Lolo ang rosaryo ni Jenny. Lolo, nakakatulong ba talaga to? Hindi ko alam, Angelo. Pero habang may paniniwala, may lakas ako nahihigop. Habang tumatagal, napansin ko nga bumalik ang tikas niya. Kahit sugatan pa siya, mas mabilis ang kanyang kilos at mas matalim ang kanyang mga mata. Ilang gabi matapos ang ritual, nagsimula na namang mag-ingay ang mga aso at mga manok na biglang namamatay. May mga bata rin na nananaginip ng bangungot ng sabay-sabay. Sinyal na malapit na silang pumalik, sabi ni Mang Ruben. Pinilit naming magpakatatag. Pero sa totoo lang, lahat kami ay natatakot. Kahit si Marco na laging matapang. Madalas ko siyang nakikitang nakatitig sa dilim. Hawak ang itak at pawisan ng kamay. Isang gabi habang nagbabantay si Lolo sa labas, biglang may malamig na hangin na dumaan. Mula sa kakahuyan, narinig namin ang boses. Malalim, nakakasindak at tila dumadagong-dung sa buong baryo. Ramon, hindi ka na makakatakas. Sa susunod na kabilugan ng buwan, babalik ako. At hindi lang ikaw ang kukunin ko, pati ang mga mahal mo sa buhay. Nanigas kami sa takot. Ang mga tao nagsisigawan, nagsara ng bintana at pinto at nagtakbuhan papasok sa bahay. Si Lolo naman, nakatayo lang hawak ang itak. Tumingin siya sa amin at mahina niyang sinabi, Maghanda kayo mga apo. Sa kabilugan ng buwan, darating ang pinakamalaking laban. Lumipas ang mga araw na parang mabigat ang hangin sa buong baryo. Lahat ng tao abala sa paghahanda. Sa bawat bakuran, may mga nakasabit na bawang, may mga nakabaon na patpat na krus,
at may mga palaspas na isinabit sa pintuan. Ang mga lalaki sabay-sabay na nagbantay tuwing gabi. Hawak ang mga bolo at itak. Ang mga babae naman nagdarasal ng rosaryo gabi-gabi sa kapilya. Si Ramon halos hindi na umiinom ng alak at hawak niya ngayon ay itak, langis at mga dasal na tinuro ni Mang Ruben. Mas tahimik siya kaysa sa dati, pero ramdam naming lahat ng mabigat ang iniisip niya. Angelo, sigurado ka bang kakayanin ni Lolo? Tanong ni Jenny habang nakaupo kami sa ilalim ng puno. Kung siya lang, hindi. Kaya nga, tutulungan natin siya. Kahit na mga bata pa tayo, hindi tayo pwedeng umasa lang. Tama si Marco. Kahit maliit, pagagawa natin. Mas mabuti na kaysa sa manood lang. Tahimik si Jenny, hawak pa rin ang rosaryo. Pero nakita ko ang mga mata niya na desidido na rin siyang lumaban. Dumating ang gabi ng pinakaaabangan, ang kabilugan ng buwan. Parang nag-iiba ang paligid, malamig ang hangin, nakakaantig ng balat, at ang mga aso walang tigil sa pagtahol. Lahat ng tao ay nakapwesto sa kani-kanilang mga bahay. Sarado ang mga bintana at pintuan, habang ang ilan ay nagbabantay malapit kay Lolo at Mang Ruben. Huwag kayong lalayo. Ano mang mangyari, manatili kayo sa loob. Tumango kami, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya iiwan. Eksaktong 12:00 ng gabi, dumating ang malakas na hangin. Nagdilim lalo ang paligid kahit maliwanag ang buwan. Isa-isang nagsilabasan mula sa gubat ang mga aswang. Payat mahaba ang kuko at mga mata na kumikislap. Pero ang pinaka nakakatakot, ang kanilang pinuno. Mas malaki kaysa sa lahat, payat na parang buto at may pakpak na malaki. Ramon, panahon na para sumama ka sa amin o kaya mamamatay kasama nila. Hindi na sumagot si Lolo. Itinaas niya ang kanyang itak at sumugod sa gitna ng mga aswang. Si Mang Ruben naman nagsaboy ng asin at apoy mula sa insenso. Dahilan para umatras ang ilan sa mga aswang. Ngayon na! Sigaw ni Kapitan Rogelio sabay utos sa mga lalaki ng baryo na sumugod din. Naging magulo ang paligid. Sigawan, iyakan at kalabog ng mga armas. Kami namang tatlong magpipinsan nanonood mula sa gilid. Nanginginig sa takot pero hindi makaalis. Muli na namang nagharap si Lolo at ang pinuno ng mga aswang. Malalakas ang hampasan nila. Bawat banggaan ng kuko at itak ay naglalabas ng apoy at ingay na parang bakal na nagbabangga. Hindi mo ko kayang labanan. Dugo na dumadaloy sa iyo, Ramon. Isa ka pa rin sa amin. Hindi! Ako ang pipigil sa inyo! Balik ni Lolo, sabay isang malakas na hiwa ng itak na tumama sa dibdib ng nilalang. Hindi na ako makatiis! Marco, wag! Sinundan siya ni Jenny, hawak ang rosaryo at sumigaw ng dasal habang tumatakbo. Napilitan akong sumama, dala ang lampara na may langis. Paglapit namin, sabay-sabay naming itinapon ang daladala. Si Marco ang kanyang itak, ako ang lamparang may apoy, at si Jenny itinapatang rosaryo sa mukha ng aswang. Napasigaw ito ng malakas, umatras ang ilang hakbang at saglit na nanghina. Ginamit ni Lolo ang pagkakataon na buong lakas niyang itinarak ang itak sa dibdib ng pinuno at sa leeg. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na hiyaw, yumanig ang lupa at isa-isang nagtakbuhan ang mga aswang pabalik sa kakahuyan. Tumumba ang pinuno ng isay at unti-unting natutunaw na parang abo sa harap namin. Naiwan kaming lahat na hingal at pawis pati sugatan. Nang tuluyang natapos ang laban, bumagsak si Lolo sa lupa. Lolo! Lolo, gumising ka! Sigaw namin. Bumukas ang mga mata niya. Mahina ang tinig. Apo, ligtas na kayo. Ngumiti siya ng kaunti bago pumikit at hindi na muling gumalaw. Nabalot ng katahimikan ang baryo matapos ang nakakatakot na gabing yun. Ang mga tao
Isa-isang lumabas mula sa kanilang mga bahay. Dahan-dahan at tila hindi makapaniwala na tapos na ang lahat. Ang ilang lalaki bitbit pa rin ang kanilang mga bolo, pero nanginginig ang mga kamay. Ang mga babae, nagtatakbuhan papunta sa gitna, umiiyak at yakap-yakap ang kanilang mga asawa at anak. Sa harap ng lumang bahay ni Lolo Ramon, nakahandusay ang kanyang katawan. Pinalibutan siya ng mga tao. May ilan na kayuko, may ilan tahimik na umiiyak, at ang iba naman tila nahihiya sa lahat ng panlalait at paninisi na ibinabato nila noon sa aking lolo. Kung hindi dahil sa kanya, baka lahat tayo patay na. Mahina ang tinig ng kapitan. Bakas ang bigat sa kanyang muka. Kinabukasan, ang buong baryo ay nagtipon para kay Lolo Ramon. Wala nang nagbiro tungkol sa kanyang pagiging lasenggo. Wala na ring nagduda sa kanyang pagkatao. Ang nakikita na lang nila ngayon ay isang matandang lalaki na buong buhay ay nagtiis ng sumpa para lang maprotektahan ang mga tao sa paligid niya. Nagkamali tayo, sabi ng isang kapitbahay habang nakayuko. Si Ramon pala ang bantay natin, hindi halimaw, dagdag ng isa. Kami namang magpipinsan halos hindi makapagsalita. Tahimik lang kaming nakaupo sa tabi ng kabaong ni Lolo. Si Jenny, mahigpit ang yakap sa rosaryo. Si Marco, hawak pa rin ang itak na ginamit niya noong laban. Ako nakatitig lang ako kay Lolo. Iniisip ko paano niya kinayang harapin ang lahat ng mag-isa. Bago tuluyang inilagak si Lolo sa kanyang huling hantungan, lumapit si Mang Ruben. Mga apo, hindi pa tapos ang laban ninyo. Ang sumpa ni Ramon ay hindi inaipapasa, pero ang lakas ng loob at tapang niya nasa inyo sa ngayon. Tandaan nyo, maraming nilalang ang nagtatago pa sa kadiliman. Kayo na ang magpapatuloy ng pagbabantay sa baryo. Napatingin kami sa isa't isa. Ako, si Marco at si Jenny. Hindi namin alam kung kaya ba namin, pero alam naming wala na kaming ibang pagpipilian. Lumipas ang mga linggo at unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay, pero hindi na muling naging katulad ng dati. Sa bawat gabi, naroon pa rin ang kaba. Sa bawat tahol ng aso, naaalala namin ang laban. At sa bawat pagdiriwang, lagi naming inaalala, ang ermitanyong Lasenggo pala ay siyang bantay sa aming baryo.